Sa taon na 1941 ito ay isang tunay na eksena na naganap sa Eastern Front sa pagitan ng Alemanya at Unyong Sobyet. Hinarang ng isang pangkat ng sundalong Aleman ang isang grupo ng mga kababaihan at bata habang kinuha nila ang mga bata at magaganda habang ang mga may edad ay tinapos mismo sa lugar. Kahit pa ang mga bata ay hindi nakaligtas at isang sundalong Aleman ang sumenya sa batang lalaki na ibukan nito ang kanyang bibig ngunit ang takot na bata ay hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Ang sundalo ay lumapit sa kanya at binuksan ang bibig ng bata at inilagay ang malamig na baril sa loob ng kanyang bibig. At walang pag-aalinlangan ng malupit na sundalong Aleman ay kinalabit ang gatilyo at ang lahat ng ito ay nakita ng mga sundalong Sobyet na nagtatago malapit sa lugar. Ang kanilang pinuno na si Adi ay napuno ng galit at pagdadalamhati at nais nito sumulong upang patayin ng sundalong Aleman ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang mga kasama. Ang lugar ay teritoryo na kontrolado ng mga Aleman at kung kikilos sila ngayon maakit nila ang malalapit na kalaban at hindi sila makakalabas ng buhay sa lugar. Ang isa sa mga taga-nayon na walang armas ay naging biktima ng mga Aleman at ang mga bata at magagandang Sobyet na nanatili ay kinuha nila na parang tropeo upang ipadala sa Berlin. At sa ika-22 ng Hunyo taong 1941 nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Alemanya at Unyong Sobyet ang hukbo ni Kapitan Adi ay nakatalaga malapit sa hangganan ng Belarus. At doon napalibutan sila at inatake ng 3 dibisyon ng infantry ng Aleman at ang kanilang hukbo ay nasa bingit ng pagkaubos. Nagmadali si Adi sa front command post kung saan inutusan siya ng kanyang commander na pamunuan ng isang maliit na squad sa lugar malapit sa Bordino upang magbigay ng cover sa pag-atras ng 184 na infantry. Kailangan nilang pigilan ng mga Aleman sa loob ng isang araw at bago ito umalis sinabi ng commander kay Adi na kung ang regiment command ay masisira dapat nitong hanapin ang kanyang sariling pagtakas. At sa ika-26 ng Hunyo matagumpay na nalagpasan ng 184 na regiment ang pagkubkob ngunit hindi nakarating si Adi at ang 8 kasamahan nito. Ang digmaan ay napuno ng mga katawan at ang lupa ay nabasa ng dugo at malinaw na ang mga Aleman ay nakalusot sa linya ng Sobyet at ang lugar na ito ngayon ay nasa kontrol na ng mga Aleman. Nang biglang umalingaw-ngaw ang mga tunog ng baril mula sa malayo at ang mga sundalo ay mabilis na tumakbo sa kakahuyan. At habang nawala ang tunog ng labanan huminto sila para magpahinga sa kagubatan at napansin ni Adi ang isang maliit na bahay sa hindi kalayuan. Tila mukha itong ligtas habang nilapitan niya ito ng marahan at nakita ang isang matandang babae lamang sa loob. Nagpasya si Adi na maaari silang magpahinga sa lugar at nang makita ng matanda na sila ay mga sundalong Sobyet mabilis niyang pinapasok ang mga ito. At dahil mabait inalok niya ang mga ito ng patatas at binigyan din sila ng mga lumang damit na magagamit nila. Si Adi ay labis na nagpapasalamat ngunit ang isang sundalo ay tumingin sa kurtina at nagulat nang makita nito ang maraming bangkay na nakahiga sa silid at nasuka sa gulat. At sa kalituhan isa pang sundalo ay aksidenteng naiwan ang badge sa lamesa. At mula sa mga nanginginig na salita ng matanda nalaman nila na ang mga katawan ay ang kanyang pamilya at lahat sila ay pinatay ng mga sundalong Aleman. At dahil matanda na ito at mahina hindi nito mailibing ang kanyang pamilya kaya ang mga katawan nila ay nanatili sa loob ng bahay. At nang marinig ang kanyang kwento si Adi ay napuno ng emosyon at mabilis nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na tumulong sa paglibing ng kanyang pamilya. At pagkatapos nagpasalamat si Adi sa matandang babae at naghanda na umalis at doon ang tunog ng mga makina ay nagmula sa labas at mabilis silang tumakas sa likod ng bahay dahil ang patrolya ng Aleman ay paparating sa bahay. At bago sila umalis iginiit ng matanda na kumuha sila ng maraming patatas at ilang sandali ang mga Aleman ay pumasok sa bahay. Nagsimula silang maghanap sa bawat sulok ng bahay at ang isa sa kanila ay nakita ang balat ng patatas sa lamesa at pati rin ang badge na naiwan ng mga Sobyet. Binigay ng sundalo ito sa isang opisyal na mabilis na pagtanto na ang mga sundalong Sobyet ay nagtatago sa lugar. Nang inig ang matanda sa takot at ang opisyal ng Aleman ay nagbigay ng signal sa kanyang mga tao at pagkatapos ay umalis habang naintindihan ito ng sundalo at mabilis nitong binaril ang matanda. Si Adi at ang kanyang squad ay muling nagtatago sa kagubatan at nang wala silang makita na sumusunod na Aleman huminto sila para magpahinga sa isang maliit na puno. Sinabi ni Adi sa kanyang tauhan na manatili habang umalis ito para mag-scout at hindi nagtagal nakita nito ang isang cabin at habang papalapit ito nakita nito ang ilang sundalong Sobyet na nakahiga sa tabi. At sa mga sandaling yun isang sundalong Aleman ang tahimik na lumapit ngunit ang tunog ng naputol na sanga ay umalerto kay Adi. Mabilis nitong kinuha ang granada at inihagis ito patungo sa ingay at sinamantala ang pagkakataon para tumakbo. Ang pagsabog ay umalerto sa mga Aleman na nasa loob ng cabin at pinakawalan nila ang militar na aso upang sundan si Adi. At sa kaguluhan si Adi ay natomba ng aso sa lupa at pareho silang gamulong pababa habang mabilis nitong kinuha ang kanyang kutsilyo at mabilis na pinatay ang hayop. Ngunit sa oras na tumayo ito isang sundalong Aleman ang itinutok ang baril sa kanyang likuran habang nagkunwari itong susuko at mabilis na umatake sa sundalo at pinabagsak ito sa lupa.
Bagamat napigilan nito ang lalaki ang pagsakal sa kanya ay mahirap at ang desperadong Aleman ay inatake ang mata ni Adi. At sa mga oras na yun ang kamay ni Adi ay napunta sa baril na nasa sahig habang hinawakan niya ito at nagpaputok sa tagiliran ng sundalo. At matapos na pabagsakin ng dalawang sundalong Aleman nagmadali ito sa kanyang mga kasamahan at magkakasama tumakas sila sa ilalim ng kagubatan. At dahil labis ang pagod ng squad ay huminto para huminga habang tinanggal ng isang sundalo ang kanyang sapatos upang tignan ang kanyang sugat ngunit bago pa sila makapagpahinga isang grupo ng mga sundalong Aleman ang nakasunod sa kanila. Ang grupo ay walang pagpipilian kundi muling tumakbo at ang sugatan na sundalo na hindi magawang ibalik ang kanyang sapatos sa tamang oras ay nabaril sa oras na tumayo ito. Lumingon si Adi at nakita ang kanyang kasamahan na bumagsak at nais nitong bumalik upang iligtas siya ngunit dahil sa dami ng kalaban kailangan nitong magpatuloy para sa iba. Tumakbo sila ng desperado sa kagubatan hanggang sa marating nila ang isang lawa. At dahil naipit biglang nakita ni Adi ang isang matandang lalaki sa hindi kalayuan at tila sumenyas sa kanila na magpatuloy. At sa pagtiwala sa imahe pinamunuan nito ang kanyang tauhan at ginamit ang mga patpat para sa balanse at magkakasama lamusong sila sa lawa at ginamit ang kanilang mga natitirang lakas kung saan narating nila ang kabilang panig at nagpasya ang mga Aleman na huwag nang sumunod. At nang makatakas si Adi ang mga tauhan nito ay nagawang makahinga sa ginhawa at pagkatapos ng saglit na pahinga nagpatuloy sila at umaasa na makahanap ng lagusan sa teritoryo ng kalaban. At hindi nagtagal bago pumasok sa susunod na kagubatan nakita nila ang masaker na nangyari sa unang eksena at nasaksihan ni Adi ang brutal na pangyayari at nais na humakbang upang patayin silang lahat. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang mga kasama dahil inookupahan nitong teritoryo ng mga Aleman at kung mahuhuli sila mapapalibutan sila at mauubos sa lugar. Tahimik na umatras ang squad at nagpatuloy sa kagubatan at hindi nagtagal nakita nila ang ilang Aleman na sundalo na inaayos ang isang sirang truck. At nang makita na konti lamang ang mga ito nagpasya si Adi na gawin ng isang sorpresang pag-atake. At bago pa makapag-react ang mga kalaban umatake ang mga Sobyet at inubos ang mga Aleman sa lugar. At habang naghahanap sila sa truck nakita ng isang sundalo ang batang Aleman na nagtatago sa loob at dinala ito kay Adi. Ang takot na lalaki ay inilabas ang larawan ng kanyang ina mula sa kanyang bulsa at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit si Adi na napupuno ng galit matapos na masaksihan ang ginawa ng mga Aleman ay itinaas ang kanyang baril at binaril siya ng hindi nag-aalinlangan. At nang marating nila ang gilid ng kakahuyan nakita nila ang isang maliit na nayon at nagpasya si Adi na magpalipas ng gabi sa lugar. Inutusan nito ang isang lalaki na magkunwari bilang isang sibilyan at mag-scout sa lugar. Hinubad ng sundalo ang kanyang uniforme at isinuot ang lumang damit na binigay ng matandang babae at nagdala ng granada para sa kanyang proteksyon. Maingat nitong sinuri ang lugar at nang makita itong walang kainahinala naglakad ito ng mahinahon ngunit sa oras na pumasok ito 3 sundalong Aleman ang lumitaw. At sinusubukan na kumalma ang mga sundalo ay nagpatuloy ngunit ang mga Aleman ay biglang nagpaputok. Tinamaan ito sa binti at bumagsak sa lupa at nang marinig ang mga putok ng baril si Adi at ang iba pa ay nagmadali para tumulong. Ang sugatan na sundalo ay sinubukan na gumapang papalayo ngunit sinundan siya ng mga Aleman at nagpilit sa kanya na bumagsak sa labis na pagod. At nang makita na papalapit ang mga sundalong Aleman kinuha nito ang kanyang granada at handa na isama sila sa hukay. Marami pang sundalong Aleman ang dumating matapos na marinig ang pagsabog gayon din ang squad ni Adi. At walang takot sumugod sila upang ipaghiganti ang bumagsak nilang kasama at ang mga Aleman ay ganap na hindi nakalaban. At ang mga taga-nayon na nagtatago ay napagtanto ang kanilang mga tagapagligtas ay mga sundalong Sobyet at malugod silang sinalubong. At pagkatapos ng araw ng pakikipaglaban ang grupo ni Adi ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagpahinga. At sa sumunod na araw ang elder ng nayon ay dinala sila sa kalaliman ng kagubatan kung saan muli nilang nakita ang isang Sobyet squad na humiwalay. Ang pinuno ng kabilang grupo na si Kapitan Zalbek ay may lahi ding Asyano na nagmula sa parehong tinubuang bayan ni Adi. At magkasama bumuo sila ng isang anti-Aleman na guerrilla unit sa kagubatan at nagtayo ng kampo at ng agaw ng armas ng mga Aleman pati na rin uniforme. Karamihan sa kasapi nila ay mga taga-lokal na nayon kaya ang grupo ay isang halo ng mga tao na galing sa iba't ibang background. Ngunit nagpasya si Adi na manatili at lumaban kasama sila at sa pinagsamang dalawang grupo mas lumakas sila at naging organisado. Ngunit ang kanilang mga aktibidad ay kalaunan nakarating sa command ng Aleman dahil may isang traidor sa kanila. Ang opisyal na Aleman ay labis ang galit at pinatawag nito ang lokal na komandante at inutusan nito na patayin sa harap ng publiko ang mahuhuli na mga kasapi bilang isang babala. At samantala isang batang miyembro ng gerilya ang pumasok sa nasasakupan ng mga Aleman at narinig ang plano ng komandante. At sa sobrang takot nagmadali itong bumalik upang iulat ang lahat kay Adi at nang maglaon isa pang scout ang bumalik mula sa nayon at kinumpirma na ang impormasyon ay totoo. At upang iligtas ang mga nahuli na gerilya at gumanti sa mga Aleman nakaisip si Adi ng isang plano.
At sa sumunod na araw ilang partisan ang nahuli at dinala upang patayin sa harap ng publiko. Ang lokal na komandante ng seguridad ay tumabi sa kanila at nagbabala sa mga taga-nayon na ito ang magiging kapalaran ng maglalakas loob na sumali sa paglaban. At doon ilang gerilya ang nagbalot kayo bilang sundalong Aleman na sakay ng mga kabayo at nagkukunwari na dala ang grupo ng mga nahuling sundalong Sobyet. Nagulat sila sa opisyal at sinabi na inutusan sila ng kanilang commander na dalhin ang mga bilanggo sa lugar upang tapusin ang magkakasama. Isang sundalong Aleman ang lumapit upang siyasatin ang wagon at ang mga nagbabalat kayong partisan ay naghanda na lumaban sa anumang oras. Ang Aleman na opisyal na naghihinala ay hiniling na malaman ang kanilang unit number at bago pa may tumugon itinaas ng sundalo ang takip sa wagon at natuklasan ang mga baril na nakatago sa loob. Ang plano ay nalantad at ang pag-atake ay nagsimula ng mas maaga at ang mga gerilya ay kumilos ng mabilis at ginamit ang kanilang dami upang kontrolin ang sitwasyon. At sa loob ng sandali ang mga Aleman ay nabigla at ang ilang nakaligtas ay ibinaba ang kanilang armas at sumuko. Ang balita sa pananambang ay mabilis na umabot sa punong tanggapan ng Aleman at ang galit na opisyal ng Aleman ay mabilis nag-utos ng mabilisang pagkalipol sa mga nakapalibot na kagubatan upang maalis ang lahat ng puwersa ng mga partisan at ang utos ay brutal at epektibo. At dahil kapos sa pagkain dalawang gerilya ang hindi sumunod sa utos at pumasok sa isang kalapitbahay sa bukid upang kumain. At habang kinakain nila ang nakaw na pagkain bigla nilang narinig ang mga boses ng Aleman sa labas at napapalibutan sila. At dahil ayaw na madamay ang 6 na bata at ang ina nito ang 2 lalaki ay sumuko at ikinulong. At pagkaraan ng ilang sandali ang isa sa kanila ay kinuha ng mga guard at biglang umalingaw-ngaw ang ingay ng laban sa labas. Ang natitirang bilanggo ay nagmadali sa pinto ngunit ang ingay ay biglang huminto at nang lumabas ito nakita nito ang isang guard na wala ng buhay at naniniwala pinatay ito ng kanyang mga kasama at tumakas. Hindi ito nagdalawang isip at kinuha nito ang pagkakataon na tumakas ngunit lahat ito ay plano lamang ng opisyal na Aleman dahil alam nitong dadalhin sila nito sa kampo ng mga partisan. At sa oras na bumalik ang lalaki sa kampo isang malaking puwersa ng mga Aleman ang sumunod sa malapit at mabilis itong binaril pagkatapos ay nagpaputok ang mga Aleman ng mga mortar sa buong kampo. Ang pagsabog ay umalingaw-ngaw sa kagubatan habang pumasok ang mga sundalong Aleman at isang matinding laban ang naganap. At dahil mas marami ang kalaban inutos ni Adi ang pag-atras at sila ay lumalaban habang nababawasan. Nagawa ng gerilya na makatakas sa masukal na kakahuyan ngunit malaki ang naging pinsala sa grupo. Maraming magiting na mandirigma ang bumagsak at hindi na muling babangon pa. At sa pangunguna ng matanda ang mga nakaligtas ay kalaunan narating ang isa pang unit ng mga Sobyet at nabigyan ng pagkakataon na makapagpahinga. At isang araw isang sundalo ang nagdala ng nawawalang babae at mula sa kanyang mga salita nalaman nila na nakatakas ito sa mga Aleman at ang kanyang ina ay nagtago ng isang mahalagang mensahe sa kanyang ipit. Isang babaeng mandirigma ang marahan na kinalas ang maliit na tela sa buhok ng bata. At sa paghayag ng mensahe ang mga Aleman ay planong maghatid ng isang grupo ng mga babaeng Sobyet sa Berlin. At matapos ng mabilis na pag-uusap ang lahat ay sumang-ayon na kailangan nilang iligtas ang mga ito ngunit mayroon pa ring traitor sa kanila. Mabilis na iniulat ng spy ang kanilang plano sa opisyal na Aleman at nang marinig ang balita nagpasya ito na gamitin ito bilang kalamangan at naglagay ng bitag upang akitin ang mga partisan. At sa sumunod na araw isang grupo ng mga nahuling Sobyet na babae ay dinala sa istasyon ng tren upang maipadala sa Berlin. At sa kalapit na kagubatan ng mga gerilya ay nagmamasid ng mabuti at naghihintay sa tamang sandali upang umatake. At habang sinasakay ng mga kababaihan sa tren ang mga partisan ay umatake mula sa anino at inilunsad ang kanilang pag-atake at mabilis nilang tinapos ang mga guard at dinala ang mga kababaihan sa kaligtasan. Ngunit nabahala si Adi dahil ang kanilang pagligtas ay masyadong madali at tila mayroong hindi tama. Nagpasya ito na humiwalay at isinama ang isang sundalo sa kanya upang ilayo ang atensyon ng mga Aleman sa iba. At gaya ng inaasahan nito ang mga Aleman ay pinagmamasdan sila sa lahat ng oras. Mabilis na kilala ng opisyal si Adi bilang pinuno ng mga partisan at nagpasya na gawin ng isang nakakamatay na pagtugis. Inutusan nito ang kanyang tauhan na hatiin sila sa 3 grupo upang dalhin si Adi at ang kasama nito sa isang bitag. Pinatunog ng mga sundalo ang kanilang sipol at nagsenyas sa isa't isa habang sila ay papalapit mula sa 3 direksyon at naipit ang 2 lalaki sa isang nakakamatay na pag-atake. Si Adi at ang kasama nito ay walang pagpipilian kundi tumakas sa isang direksyon at hindi na alam na ang opisyal at deputy ay naghihintay na sa kanila. Ang mga sundalong tumatakbo sa harapan ay tinamaan ng bala at bumagsak habang mabilis siyang dinala ni Adi sa likod ng isang puno para sa cover. At sa kaparehong oras nakita nito ang posisyon ng pwesto ng Aleman na opisyal. Kinuha nito ang isang granada at naghintay sa tamang sandali at inihagis ito patungo sa kalaban.
At sa oras na sumabog sinamantala ng dalawang lalaki ang pagkakataon na tumakbo at nagawa nilang matakasan ang mga humahabol sa kanila, ngunit ang kasamahan ni Adi ay masyadong nasugatan at hindi nakaligtas. Tumingin si Adi sa kanyang bumagsak na kasamahan habang ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. At matapos na ilibing ito, bumalik si Adi sa kampo, ngunit tila may naramdaman itong kakaiba. Naghinala ito na isang traidor sa loob ang naglabas ng kanilang misyon at mabilis nitong inutusan ang buong kampo na lumipat ng lugar. At sa kanilang paglipat napansin ni Adi ang isang sundalo na may dalang instrumento at patuloy na lumilingon sa paligid ng kinakabahan, at ang kanyang pag-uugali ay lubhang kainahinala. Tahimik na sinundan ni Adi ang lalaki at pagkatapos ay tinawag si Zalbek at isa pang sundalo upang harangan ang kanyang landas. At nang tanungin, naging tensyonado ang lalaki at mahigpit na hinawakan ang instrumento. Ang hinala ni Adi ay mas lumalim at inutusan nito si Zalbek na suriin ang instrumento. At dahil natarante, biglang umatake ang lalaki at dahil dito natisod ito sa isang puno na may matulis na sanga na tumusok sa kanyang leeg na mabilis nitong ikinamatay. Nang buksan ni Zalbek ang bagay, natagpuan nito ang nakatagong miniature na radyo ng Aleman na nagpapatunay sa hinala ni Adi. At sa kaparehong oras, isang malaking hukbo ng mga Aleman ay mabilis na nagtipon at naghahanda na lipulin ang gerilya magpakailanman. At nang matanggap ang balita ang mga Soviet na partisan ay gumawa ng mabilisang pagpupulong, at matapos na mausisang pag-uusap, nagpasya silang lumaban sa pamamagitan ng pagsira sa tulay na gagamitin ng mga Aleman para makatawid at huliin ng buhay ang opisyal ng Aleman. At sa ilalim ng gabi, pinangunahan ni Adi ang kanyang tauhan upang mag-scout sa himpilan ng mga Aleman, at matapos na pagmasdan ng lugar ang kanyang grupo ay lamusong ng tahimik sa ilog at nagtanim ng mga pampasabog sa ilalim ng tulay. At sa umaga, ang opisyal ng Aleman ay dumating kasama ang iba pang opisyal upang maglakad malapit sa ilog, at ang mga Sobyet ay nakatago na sa malapit. Nang ang mga gerilya sa bundok ay naglabas ng hudyat, binigay ni Adi ang utos at sumugod ito patungo sa opisyal ng Aleman at tinulak siya sa ilog. At sa kaguluhan, matagumpay na nahuli ng mga Sobyet ang Aleman na opisyal, at dahil dito nagsimula silang umatras, ngunit ang ilang sa mga sundalong Aleman ay sumunod malapit sa kanila. Ang reinforcement ng gerilya ay dumating sa tamang oras at isang matinding laban ang nagsimula sa kagubatan. Kahit pa ang mga babae ay kumuha ng armas at sumali sa labanan, ngunit ang mga Aleman ay patuloy na sumulong at mas marami ang bilang nila, at marami sa mga partisan ay lubhang nasugatan. Naubusan ng bala si Adi, at habang papalapit ang mga kalaban, kinuha nito ang kanyang pistola at ginamit ang natitira nitong bala upang lumaban hanggang sa huli. Tinamaan ito ng maraming beses at bumagsak sa lupa, at sa pagitan ng buhay at kamatayan nakita nito ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa bukid, at ang kanyang dalawang anak ay masayang tumatakbo papalapit sa kanya. At nang muli nitong buksan ang kanyang mata, nakahiga ito sa isang stretcher at dinala sa ligtas na lugar ng kanyang mga nakaligtas na kasamahan. At matapos na gumaling sa kanyang sugat, nagpatuloy si Adi na pamunuan ng gerilya hanggang sa pagtatapos ng ikalawang digmaan pandaigdig. Ito ay isang 2022 Kazakh war drama na batay sa totoong kaganapan noong 1941. Sinasabi nito ang kwento ni Adi na isang ministro ng edukasyon, manunulat at pambansang bayani ng pakikipaglaban nito noong Great Patriotic War. Pagkatapos ng digmaan noong 1945, umuwi ito sa kanyang tinubuang bayan at nagsilbi bilang ministro ng edukasyon ng Kazakhstan at kalihim ng Unyong Sobyet ng mga manunulat, at nakakuha ng PhD at pumanaw ito sa taon ng Nobyembre taong 1973. Maraming salamat mga Lodi, subscribe ka naman para sa mga susunod nating movie recap.